Magandang araw po sa ating lahat. Ang title po ng ating pag-aaralan ay The Pre-Existence of Jesus Christ as God. So sa lesson pong ito, mapag-aaralan natin at mapapatunayan po natin na si Jesus ay Diyos simula pa po nung una. May mga religion po naniniwala kay Jesus sa kanyang pag-exist pero di sila naniniwala na si Jesus ay Diyos, na parang siya lang po ay isang anghel na pinadala ng Diyos Ama. At para po sa unang puntos natin, the fact of His divine existence. Ayon po kay John the Baptist, sabi po sa John 1 verse 15, John bare witness of Him and cried, saying, This was He of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me, for He was before me. Siya po ay umiiyak habang nagsasabi na ito si Jesus na nabubuhay bago pa siya ipinanganak na sanggol. At sinabi rin po ni John the Baptist na siya ay Diyos. Siya po ay pinanganak 6 na buwan bago pa ipinanganak si Jesus. At ayon naman po sa isa sa malapit na kaibigan ni Jesus na si Apostle John, si Jesus po ay kasama ng Diyos simula pa po nung una, sa simula pa lamang. At si Jesus rin ay Diyos. Makikita po natin yan sa John 1:1. Sabi po dyan, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pangatlo po, sa turo po ni Apostle Paul, sabi po sa Philippians 2 verse 6 to 8, Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, and even death of the cross. In this verse po, sinabi po dyan na si Jesus ay napaka-special po na kahit siya ay isang Diyos na nagpakababa po siya na katulad ng isang tagasunod at nagdamit po na parang tao na handang sundin ang kamatayan. Number 4, as taught by Apostle Peter. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 20, Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Sa pamamagitan po ni Peter, pinapaunawa po sa atin na ito po ay matagal nang naiplano ng Diyos para ipadala si Jesus para lang sa atin. Sa 5 po, as taught by Jesus Himself. Si Jesus po ay nagsabi rin na kasama niya po ang Diyos bago pa siya ipinanganak sa mundo. Sabi nga po sa John chapter 6 verse 38, For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Katulad po ng kapag tayo ay nagsisend ng isang bagay or message or text, alam naman po natin na kailangan po ng 3 bagay. Una po yung sender, pangalawa po yung message, then pangatlo po yung receiver. Kaya malinaw po na may nagpadala po ng tagapagligtas sa atin at iyon po ay ang Diyos. Dumako naman po tayo sa pangalawang puntos natin. The activities of divine pre-existent Christ. What was the Savior doing prior to His Bethlehem appearance? So, kung si Jesus po ay talagang nag-exist noon pa, ano nga naman po ba ang kanyang ginagawa? Ipinaliwanag po ito ng banal na kasulatan ng simple na si Kristo po ay busy talaga. Kaya ipapaliwanag ko lang rin po ito ng simple. Kasi mukhang inaantok na po kasi yung iba. Una po, He was creating the universe. Makikita po natin yan sa John 1 verse 3 at sa Colossians 1 verse 16 na sinasabi po dyan na ang mundo at lahat po ay kanyang ginawa. Nakikita man po natin o hindi. Inihanda niya po muna ang lahat bago siya bumaba sa kanyang trono kasi nga po, syempre kung bababa po siya, saan naman po siya bababa, di ba po? Pangalawa, He was controlling this created universe. Hindi lang po niya ginawa ang lahat para iwan, kung hindi po, kanya rin po itong patuloy na iniingatan. Makikita po natin yan sa Hebrews 1 verse 3 at Colossians 1 verse 17. At sa pinakahuli po, He was communing with the Father. Si Jesus po ay napaka-close sa Diyos Ama, kaya imposible naman pong hindi sila mag-usap. Yan. Makikita naman po natin ito sa John chapter 17 verse 23 at sa 24 po. Kaya lang po, nawa po ay may naunawa po kayo at naging malinaw po sa atin ang atin pong mga tinalakay. Maraming salamat po.